Nagulat ang babae nang matuklasan na ang pulsary sa pulso ng kanyang pamangkin ay nagliliwanag ng kulay berdeng ilaw. Agad niya itong pinagbawalan na lumabas sa gabi. Kung hindi, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit binaliwala ito ng pamangkin. Inakala niyang nagpapanggap lang itong misteryoso at nagkukunwaring may alam sa kababalaghan. Ang gabing iyon, pumunta siya sa bar kasama ang mga kaibigan. Lingid sa kanyang kaalaman na may panganib na naghihintay sa kanya. Ting-ting, ngayon na ang araw ng iyong kamatayan. Lumalabas na ang babae ay dating tagapangalagang diwata ng pamilyang Wen. Ngunit dahil sa matagal na hindi pagtanggap ng insenso bilang alay, naging isa siyang hamak na ligaw na diwata. Subalit sa gitna ng kanyang pagnanais na makapasok sa kaharian ng langit, sa kanyang kawalan ng pag-asa ay dumating ng isang pagkakataon. Sinabi ng 5 emperador na isang bituin ng kapalaran ang bumaba sa lupa para sa isang pagsubok. At muling isinilang sa sinapupunan ng panganay na anak na babae ng pamilyang Wen. Ngunit dahil nabuntis ng hindi pa kasal ang panganay na anak, brutal siyang pinatay ng kanyang madrasta. Dahil dito, espesyal na humiling ang mga Diyos para sa babae. Nahintulutan siyang muling isilang sa katawan ng panganay na anak ng Wen. Kapag matagumpay na naisilang ang bituin ng kapalaran, makakatanggap siya ng posisyon sa kaharian ng langit. Ngunit sa likod ng pagkakataong ito ay may malaking panganib. Kung hindi ligtas na maisisilang ang bituin ng kapalaran, kailangan niyang harapin ang 81 kidlat mula sa langit. Sa panahong iyon, kahit ang pagiging tagapangalagang diwata ay hindi niya mapapanatili. Ngunit upang makaakyat sa kaharian ng langit, at mapabilang sa mga immortal, walang pag-aatubiling tinanggap niya ang utos. Pagkatapos ay muli siyang isinilang sa katawan ng panganay na anak ng pamilyang Wen. Bumaba na pala ako. Anong multo-multo? Bakit ang pangit mong magsalita? Ako, si Ruyi, ay ang marangal na tagapangalagang diwata ng pamilyang Wen. Ngunit agad napansin ng babae, na napakababa ng antas ng swerte ng bituin ng kapalaran, na maaaring makaapekto sa kanyang matagumpay na pagsilang. Ang tanging paraan ay ang mabilis na paghahanap sa ama ng bituin ng kapalaran, upang mapataas ang antas ng swerte. Kaya naman, kinailangan ng babae na simulan ng paghahanap sa ama ng bituin ng kapalaran. Gamit ang swerte ng bituin ng kapalaran, gumawa siya ng kalkulasyon, at nalamang malapit lang ang ama ng bata. Sakto naman, isang mamahaling sasakyan ang dumating. Agad na hamarang sa gitna ng daan ng babae nang walang pag-aalinlangan. At agad namang nakilala ng katulong, na ang buntis na humaharang sa daan ay ang taong hinahanap ng presidente. Nang bumaba ang presidente, agad na nabighani ang babae, sa kanyang kagwapuhan, at bamulong. 100 beses na mas gwapo ang lalaking ito kaysa sa mga lalaki sa maiikling video. Sabay nito, nakumpirma niyang siya ang ama ng bata. Kaninong anak yan? Siyempre sa'yo, kung ayaw mong maniwala, ngunit hindi pa natatapos magsalita ang babae. Dahil sa sobrang baba ng antas ng swerte, bigla siyang nagdilim ang paningin at hinimitay. Dinala siya ng presidente sa kanyang bahay. Inakala ng buong pamilya na manloloko ang babae. Dahil likas na baog ang presidente, paano siya magkakaroon ng anak? Gayunpaman, ang resulta ng paternity test ay sumire sa lahat ng pagdududa. Sa pamamagitan ng amniocentesis test, nakumpirma na ang sanggol sa sinapupunan ng babae ay anak nga ng presidente. Anak ko nga talaga. Tuwang-tuwa ang hipag. Agad niyang sinabi na magpakasal sila kinabukasan. Ngunit inakala ng pamangking babae na hindi karapat-dapat ang babae para sa kanyang tiyuhin dahil sa kanyang estado. Bakit hindi ako karapat-dapat sa kanya? Sa sandaling iyon, napansin ng babae na tumaas ng malaki ang antas ng swerte ng bituin ng kapalaran. Agad niyang naunawaan na hanggat nananatili siya sa tabi ng presidente, tataas ang antas ng swerte. Nang makita ng hipag ang nanghihinang itsura ng babae, agad niyang inutusan ng katulong na magdala ng bird's nest soup para palakasin siya. At mula nang itigil ng pamilyang Wen ang pag-aalay sa kanya, matagal nang hindi nakakakain ang babae ng ganito kasarap na pagkain. Nang makita ang kanyang mga sugat sa katawan, punong-puno ng pag-aalala ang mukha ng presidente. Hindi ka nila dapat na ganito. Hindi nila ako sinaktan. Gusto lang nila akong patayin. Nang marinig ito ng pamangking babae, agad siyang ininsulto na nagpapakaawa lang ito para makuha ang simpatsya. Hindi nagustuhan ng babae ang narinig. Sinabi niyang ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay ang bituin ng kapalaran ng pamilyang Go. Kung may mangyaring masama sa kanya, mag-ingat at baka mawalan ng lahi ang pamilyang Go. At maging sanhi ng pagbagsak ng buong pamilya. Ngunit nang marinig ito ng pamangking lalaki, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Iginiit niyang ang pamilya nila ang pinakamayaman sa lungsod ng yun. Kaya imposible silang bumagsak. Lingid sa kanyang kaalaman, matagal nang nakalkulo ng babae ang swerte ng pamilyang Go. At ang kanilang negosyo ay hindi na kasing ganda ng dati.
Mula noong 6 na buwan siyang nabuntis. Saka lang nagsimulang bumuti ang lahat. Anging sa ligtas na pagsilang ng batang ito. Lalong gaganda ang pamilyang Go. Kailan pa naging manghuhula ang pamilya ninyo? Marunong akong manghula. Nakikita kong maikli ang iyong philtrum at ang iyong kwinta sa pagitan ng kilay. Ay tanda ng maikling buhay. Mas mabuting mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kung hindi, maaaring magkaroon ka ng madugong kapahamakan. Galit na galit ang pamangkin sa mga sinabi ng babae. Agad siyang lumapit para turuan ito ng leksyon. Ngunit sa susunod na segundo, nadulas siya. At malakas na tumama sa mesa. Sinabi ko na't may madugong kapahamakan, di ba? Tingnan mo. Samantala, hindi sinasadyang napansin ng babae ang pulsaries sa kamay ng pamangking babae. Na may kakaibang itsura. Kaya mabuti niyang pinaalalahanan ito na huwag lumabas ngayong gabi. Kung hindi, maaaring manganib ang kanyang buhay. Ngunit binaliwala ito ng pamangkin. At tinawag pang baliw ang babae. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Walang gaanong sinabi ang presidente nang makita ito. Sa halip ay naglabas ng isang black card at ibinigay sa babae. Umaasa siyang aalis ito sa pamilyang Go pagkatapos manganak. Hawak ng babae ang black card. Ngunit ang nasa isip niya ay kung gaano karaming insenso ang mabibili ng ganoong karaming pera. Nang makita ng presidente na matagal siyang hindi umiimik, akala niya ay hindi ito kontento at kulang pa. Kaya idinagdag niyang kahit anong gusto nito ay hilingin lang. Gusto ko ng halik mo. Paliwanag ng babae, nasira ang maliit na bituin ng kapalaran sa kanyang sinapupunan. At kailangan ng proteksyon mula sa swerte ng tunay na ama. Upang ligtas na maisilang. Nang marinig ito ng presidente, puno ng paghamak niyang sinabi na hindi dapat paniwalaan ng pamahiin. Nang makita ito ng babae, agad niyang hinayla ang presidente at hinalikan ito. Gaya ng inaasahan, sa susunod na segundo, biglang tumaas ang antas ng swerte sa kanyang katawan. Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo. Ang batang ito, kailangan ko. Mayaman ka man habang buhay. Ngunit mahirap kang magkaanak, ang bata sa sinapupunan ko. Ang tanging tagapagmana mo. Kaya ang batang ito, talagang ako lang ang kailangan. Nakikita pa rin hindi naniniwala ang presidente sa babae. Direkta siyang nag-alok ng pastahan. Dahil sinabi niya kanina na magkakaroon ng madugong kapahamakan ang pamangking babae. Pumusta silang dalawa na lalabas ang pamangking babae ngayong gabi. At kapag lumabas ito, hindi na makakauwi. Kung matalo siya, mananatili siyang masunurin sa pamilyang Go para manganak. Ngunit kung manalo siya, kailangang halikan siya ng presidente araw-araw. Inisip ng presidente na hindi naman siya dehado kaya pumayag siya. Ngunit paglabas pa lang ng kwarto, sinabi sa kanya ng hipag na pumunta na sa bar ang pamangking babae. Natakot ang presidente at agad na tinawagan ng kanyang katulong. Inutusan itong pabantayan ng mga galaw ng pamangkin ngayong gabi. Samantala, masayang-masaya ang pamangkin kasama ang mga kaibigan. Ngunit hindi niya napansin, isang babaeng nakapula at magulo ang buhok sa isang sulok, na masamang nakatingin sa kanya. Kinagat ng babaeng nakapula ang kanyang daliri. At ipinahid ang dugo sa bibig ng isang maliit na manika. Sa susunod na segundo, nagliwanag ng kulay berde ang manika. Pagkatapos, isang berdeng ilaw ang tumama at sumanib sa katawan ng pamangking babae. Kinaumagahan, sabik na hinawakan ng babae ang kamay ng presidente para sumipsip ng swerte. Pinuri pa ng hipag na hindi alam ang sitwasyon ng magandang relasyon ng mag-asawa. Ngunit nalaman ng presidente na hindi umuwi ng buong gabi ang pamangkin. Akala niya'y nagpalipas na naman ito ng gabi sa bar. Ngunit sa susunod na segundo, nakatanggap siya ng tawag na napahamak ang pamangkin. Doon niya lang napagtanto na totoo pala ang hula ng babae. Nagmamadaling pumunta ang pamilya sa bar na iyon. Nagulat sila sa kanilang nakita. Sinasapian ng kakaibang bagay ang pamangkin. Puno ng masamang aura ang kanyang mukha. At lumaki pa ang kanyang tiyan. Nang tanungin, nalaman nilang. Kahapon ay parang baliw siyang nanakit ng higit sa 10 tao. Kung hindi dumating sa tamang oras si Master Wu Jianren ng bundok Qingcheng. At pansamantalang kinontrol siya gamit ang cade ng bakal. Marahil ay mas marami pang inosenteng tao ang nasaktan. Habang pinapanood ang walang tigil na pag-e-exorcise ni Master Wu Jianren, hindi mapigil ang humanga ng babae na may kaunting kakayahan pa pala ito. Sayang lang at hindi pa rin niya kaya ang pamangkin. Pagkasabi nito, tumilapon si Master Wu Jianren ng ilang metro. At sa mukha ng dugo, nang makita ang eksena, agad na nag-alala ang hipag. Kumusta na ang aming tingting? Napakalakas ng masamang enerhiyang ito. Ikatlong guro, ihanda niyo na po ang kanyang burol. Nag-alala ang lahat nang marinig ito. Handa silang gumastos ng malaki para mailigtas ang buhay ng pamangkin. Ngunit sinabi ni Master Wu, na patuloy na sinisipsip ng masamang enerhiya ang sigla ng pamangkin. Sa loob ng kalahating oras, tuluyan nang mauubos ang kanyang sigla. Nang marinig ito ng babae, hindi niya maiwasang tuyain ang kakulangan sa kakayahan ni Master Wu. Hindi man lang niya nakitang pagsanib ng masamang espiritu ito.
Pagkatapos ay sinabi niyang kaya niyang iligtas ang pamangkin. Ngunit walang naniwala sa kanyang sinabi. Dahil isa lang siyang buntis. Nang makitang malapit nang hindi makontrol ng kadena ang pamangkin. Sinabihan ni Master Wu ang lahat na umalis na. Bumalik pagkatapos ng kalahating oras para kunin ang bangkay ng pamangkin. Ngunit ayaw sumuko ng hipag sa kanyang anak. Kahit isang maliit na pag-asa lang. Ipaglalaban niya para sa kanyang anak. Kaya lumuhad siya sa sahig. Nagmamakaawang iligtas ng babae ang buhay ng kanyang anak. Dahil nagkatotoo na ang mga naunang hula ng babae. Ibig sabihin, mayroon talaga siyang kakayahan. Kaya mo ba talagang iligtas si Tingting? Siyempre naman. Ako, mula sa bundok Chingcheng, ay wala ring magawa. Ikaw na isang batang babae. Gusto kong makita kung paano mo pasusukuin ang demonyong ito. Kung gayon, manood ka't matuto. HMPH. Pagkasabi nito, hindi na nagsayang ng oras ang babae. Ngunit ilang hakbang pa lang. Napansin niyang hindi sapat ang swerte sa kanyang katawan. Hindi kayang suportahan ng isang malakas na kapangyarihan. Kaya't napilitan siyang halikan ng presidente sa harap ng lahat para madagdagan ang swerte. Pagkatapos, mahinahon siyang lumapit sa sinasapiang pamangkin. Isang magaang tapik ng kanyang daliri. Agad niyang ginamit ang Fire Formation Heart spell to exorcise evil. At sa isang iglap ay pinalayas ang masamang espiritu na sumanib sa pamangkin. Namangha si Master Wu sa eksenang ito. Agad siyang tinawag na mahusay na guro. Inamin na hindi sapat ang kanyang kakayahan. At bumalik sa bundok para magpatuloy sa pagsasanay. Samantala, nakaranas ng ganti ang babaeng nakapula. At sa mukha ng dugo. Naghanap ka ng taong sisira sa aking ritual. Akala mo ligtas ka na. Ting-ting. Kanina, ako'y naging mayabang at nakasakit sa guro. Sana'y huwag masamain ng guro. Hay, ikaw naman. May potensyal ka. Magsanay ka lang ng mabuti. Sa takdang panahon, tiyak na magiging immortal ka. Sige, sige. Kung gayon, babalik na ako sa bundok para magsanay. Palem. Tita ko. Kumusta na si Tingting ngayon? Umalis na ba yung bagay na yon? Napaalis na ang demonyo. Ngunit masyadong maraming sigla ang nawala sa kanya. Tulungan mo muna siyang magpahinga sa isang tabi. Sige, hipag, ang tiyan ni Tingting. Malapit lang dito ang taong kumokontrol sa masamang espiritu. Tanging sa pag-inom ng esensya ng dugo nito, mawawala ang pamamaga ng kanyang tiyan. Kung hindi, anong mangyayari? Kung hindi, pagkatapos ng 10 buwan, baka magkaroon ka ng isang maltong apo.